Okay, sige po. Tayo ngayon ay magsimula na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ating buksan na muli ang ating mga Biblia sa Juan 17:6 hanggang 8. At magpapatuloy tayo sa pinag-aaralan natin na expository series sa Juan 17. At ngayon nasa portion tayo ng 6 verses 6 hanggang 8. At dito ay may tinitingnan rin tayong mahalagang aral mula sa ating Panginoon. At muli natin babasahin at pag-aaralan ang mga talatang matatagpuan natin sa verse 6 hanggang 8. Ating basahin na muli. Sabi rito ng Panginoong Jesucristo, "Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay sa iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nalalaman nila na ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at totoong nalaman na ako ay nagmula sa iyo at naniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Hindi tayo manalangin. Panginoon, salamat dahil may pagkakataon kami muling manalangin. At ngayon naman, ang focus ng aming prayer ay ang paghingi namin ng gabay mula sa inyo na aming kailangan sa pag-aaral namin ng iyong salita. Tulungan po ninyo ako na mangangaral sa araw na ito na maibahagi ko ng tapat at buong katotohanan itong mga salita ninyo. Nawa ako ay huwag magkamali, maging tama ang aking mga sasabihin sa harapan. Dalangin ko rin na ang mga kapatid ko sa pananampalataya na nandirito at makikinig ay gabayan nyo rin po sa pag-unawa ng mga salita po ninyong nandirito at matutunan namin ang intention po ninyo sa mensahe na ito. Maraming salamat at may taas kanawa namin, our great high priest. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At tayo ngayon ay magpapatuloy doon sa ating pinag-aaralan. At ang sabi ko nga, itong verses 6 to 8, pangatlong linggo na natin itong pinag-aaralan. 2 linggo tayong nag-aral doon pa lamang sa verse 6, mahaba-haba iyon. At ngayon naman, ang focus na natin ay 7 hanggang 8. Pero kailangan nga natin ang kabuuan ng chapter 17 to understand what Jesus meant with His words in this scriptural passages. At yun nga, kung magbabalik tanaw lamang tayo ng mabilisan, ang pinag-aaralan natin dito ay ang panalangin ni Jesucristo. At sa mga puntong ito, nananalangin siya. Itong pinag-aaralan natin sa Juan 17. At ito ay hayag niyang ginawa sa harapan ng kanyang mga alagad. Maraming pagkakataon na makikita natin sa Biblia, sa Gospels, na kung siya'y manalangin, lumalayo siya, maalis siya sa presensya ng kanyang mga alagad para manalangin at kausapin ng kanyang Ama na nasa langit. Pero ngayon, makikita natin dito, matapos silang kumain, yung banal na hapunan o huling hapunan, siya ay nanalangin. At ang maganda pa rito, pinapakita sa atin dito na matapos siyang magturo, sapagkat iyong mga sinabi niya sa Juan 13 hanggang 16 ay sermon. Iyon po ay sermon. At kagaya rin ng napapansin natin sa mga preachers, every after sermon, sila ay nananalangin. At makita rin natin si Jesus dito. But after He finished this sermon, from chapter 17 to 16, siya ay nanalangin. And this is the greatest prayer we could ever read. Ito ang pinakadakilang panalangin na ating mababasa at mapapakinggan. Maraming mga preachers ang mga dalubhasa at magagandang pananalita sa pananalangin nila. At napiplease tayo whenever we hear them pray. But this prayer of Jesus Christ is greater than all of these prayers combined altogether.
At ito ang papansinin natin dito. Yes, he prayed for himself, but once again, this prayer is a prayer for his people. It's a prayer for his people sa kanyang mga alagad. At makikita rin natin dito, matatagpuan natin sa mga susunod na talata, that he's not just praying for his disciples ng mga panahon na ito, but he also prayed para doon sa mga sasampalataya sa kanya. And I can assure you that he prayed for us when he prayed this prayer. Kung ikaw ay mananampalataya at maging doon sa mga hindi pa sumasampalataya pero pinili ng Diyos para maligtas, sila man din ay kabilang sa prayer na ito ng Panginoong Jesucristo. Nagagalak tayo kung tayo pinagpipray ng ating kapatid sa pananampalataya. Ngunit higit na kagalakan ang dapat nating maramdaman ngayong nalaman natin that Jesus Christ, our God, our Savior, our King, and the High Priest prayed for us. Sana magkaroon tayo ng kagalakan sa katotohanan iyan. At yung ang first point natin, si Jesus ay ang perpektong tagapagpakilala ng Diyos sa ating mga tinubos. At kinuha natin yun sa verse 6, kung saan ang sabi niya, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong binigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Diba? Itong grupo ng mga taong ito ay ibinigay ng Ama kay Jesus. And this is absolute. So itong mga grupo ng taong ito ay sigurado nga talagang ibibigay kay Jesucristo sapagkat sila ay pinili ng Diyos para sa kaligtasan. At ang sabi rito, bakit si Jesus ay perpektong tagapagpakilala ng Diyos sa ating mga tinubos? Sapagkat ang sabi niya sa verse 6, ipinahayag ko ang iyong pangalan. Ang pangalan pong ito, hindi po ito yung name na iniisip natin, but who God is. Yun po ang ibig sabihin nitong pangalan na ito. And we know that we call our God Father. Yes, pero ang kabuuan po ng pagka-Diyos ng Diyos ang tinutukoy rito ni Jesus. Ang sinasabi lamang niya, ipinahayag ko o ipinakilala ko kayo, aming Diyos o aking Ama, sa mga ibinigay po ninyo sa akin. Ipinakilala, itinuro kung sino ang Diyos, kung anong mga dapat nating malaman tungkol sa Diyos, kung sino siya, yun ang ginawa ni Jesus. At nakita rin natin, o binahagi ko rin sa inyo na may nakita akong 4 na pamamaraan sa Gospels kung paanong ginawa ni Jesus ang pagpapahayag niya sa Diyos o iyong layunin. Isa sa mga layunin niya, iyon ang ipakilala ang Ama o ang Diyos sa sanlibutan at specifically sa ating mga pinili niya para sa kaligtasan. At yung 4 na iyon ay ito. Unang pamamaraan ni Jesus na makita natin sa Gospels ng pamamaraan niya sa pagpapakilala sa kanyang Ama, pangangaral tungkol sa Diyos sa ministeryo niya. Nakita na natin yan last Sunday. So, sa pamamagitan ng pangangaral niya, ipinakilala niya ang Diyos. Pangalawa, tinupad niya ang mga utos ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagtupad niyang ito, ng mga utos ng Diyos, pinatunayan niya na siya nga talaga'y nanggaling sa Diyos. Okay? At iyan ang isang kaparaanan niya kung paano niyang ipinakilala ang Diyos sa atin. God is holy, and Jesus Himself, when He lived in this world, He is perfect. Siya ay banal. At ganun na ganun ang Diyos. Kung paano siyang namuhay sa mundong ito, ganun na ganun ang Diyos. Kung paano si Jesus ay hindi nagkasala, ganun na ganoon ang Diyos. Kung paano nagmahal si Jesus, kung paano siya ka-glorious, kung paano siya kadakila, kung paano siya kasoberano nung siya'y pumarito, iyon na iyon po ang Diyos. Okay? Kaya, kapag tinignan natin si Jesus,
na makita natin na yung Diyos. Kapag pinag-aralan natin ang Gospels at ang buhay ni Jesus, ang makita natin na inaaral natin ay ang Diyos. Because He is God. And He represents God perfectly nung siya'y pumarito sa mundong ito. Kaya sa kanyang pagtupad sa mga utos ng Diyos, pinatunayan niya na siya nga talaga ay mula sa Diyos. Siya ay Diyos. Hindi lamang basta mula sa Diyos at naging laman. Diyos siya na naging laman. At yun nga, yung pangatlong subpoint natin para sa pamamaraan ni Jesus ng pagpapakilala niya sa Diyos ay si Jesus ay Diyos sa laman. He is God at siya ay nagkatawang tao. At bagit ko nga kanina, all the attributes that God has, Jesus possesses. Yung mga bagay na iyon ay na kay Jesus. Yun nga, makikita nga natin sa Colossus 1:15 at Colossus 1:19 at Hebreo 1 verse 3 na siya ang eksaktong representasyon ng Diyos. Na sa Kanya, minarapat na ang Ama na ipakita ang Kanyang kaningningan at kaluwalhatian sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. At iyon nga, para naman sa ating mga kasalukuyang mananampalataya, sa pangkaparaanan ng ating Diyos, sa pagpapakilala ng Diyos sa atin, ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng Biblia na pinag-aaralan natin. Kung wala po ang Biblia, we are left of only general revelation. Okay? Ito lamang ng mundong ito. Magpapakita ito na mayroong manlilikha, pero hindi natin siya makikilala fully. Pero because we have the Bible, makikilala natin siya sa kung sino siya. Makikilala natin siya personally. May mga grupo ng mga tao na kinikilala na ang Diyos ay ang sanlibutan daw. Hindi po ganoon. Mali po iyon. Ang sanlibutan ay ginagamit ng Diyos sa pagpapakilala niya sa kanyang sarili na siya ay manlilikha, but this world is not God. At huwag po nating isipin na ganoon nga. Okay? Pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng salita niya na nandito sa Biblia, na inimbag po ito para sa benefit nating mga kasalukuyang mananampalataya. Kaya naman, among all the means na ginamit ng Diyos to manifest Himself to the world, si Jesucristo po ang pinakadakila sa mga iyon. Maalala natin, theophany sa Old Testament, yung Shekinah glory, yung mga prophets at iba pang mga kaparaanan ng Diyos, pinakilala po niya ang sarili niya sa mga kaparaanan iyon sa Old Testament. Pero ang pinakadakilang kaparaanan niya to reveal and to manifest Himself is His Son, nang siya'y pumarito sa laman. Kaya iyan po ay isa sa mga layunin ni Jesus kung bakit siya pumarito. To reveal God, to make known God to us. At sana nakikilala natin ang Diyos sa mga pag-aaral natin ito. Okay? Sana nakikilala nga talaga natin ang Diyos sa mga pag-aaral natin ito. At yun nga, malinaw rin na may pinili ang Diyos o may binanggit rito ang Panginoong Jesucristo na ibinigay sa Kanya na nagmula sa Ama. At sila nga, sabi rito, sila ay sa iyo. Ang sabi ni Jesus ay, ang mga taong ito na binabanggit niya ay sa Diyos, sa Ama. Pagmamay-ari ng Ama. His own. At sila'y ibinigay mo sa akin. Anong layunin ni Jesus kung bakit ibinigay ng Ama kay Jesus ang mga katulad nating tao? To save us and to give us eternal life. Yun ang layunin niya. Yun ang layunin ni Jesus. At sabi pa rito, tinupad nila ang iyong salita. And again, as I observe, itong salitang ito, I believe, is the call for us to repent and believe.
iyon ang sinunod natin, iyon ang tinupad. Kasi singular ang sinasabi, ang makikita natin dito, hindi ang iyong mga salita, kundi ang iyong salita. Sabi ko nga last time rin, upang magawa natin ng iba pang mga kalooban ng Diyos, dapat na muna nating gawin ang pangunahin sa mga kalooban niya. And it is to repent and believe in the Lord Jesus Christ. Sapagkat anumang bagay na pilitin natin gawin, mabuti man iyan, hindi natin iyan magagawang kalugod-lugod sa harapan ng Diyos if we don't have faith in the Savior na si Yesu Cristo. Kaya ang mga bagay na iyan, gawin man natin iyan, pilit man natin iyan na gawin ng matuwid sa ating sariling kakayanan, hindi po iyon magiging gising sa Panginoon if we don't have faith in Jesus Christ. Okay? Kaya naman, sa araw na ito, ang titignan naman natin ay ang verses 7 to 8 at sigurado naman ako na matatapos natin ito ngayon. Okay? At babasahin natin muli. Ang sabi sa verse 7, ngayon ay nalalaman nila na ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Verse 8, sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at totoong nalaman na ako ay nagmula sa iyo at naniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pangalawang punto natin ay ito. Ang ating nalalaman, tinatanggap at pinaniniwalaan. Ang ating nalalaman, tinatanggap at pinaniniwalaan. Mula sa mga preceding verses ay nalaman natin may specific group of people na pinakilalanan ng Diyos Ama si Jesus. At nabanggit ko na nga yun kanina, pero uulitin ko, they are the elect, or yung mga ibinigay ng Ama sa Anak. They are called elect dahil sa katotohanan sila ay pinili ng Diyos para sa kaligtasan at sila'y ibinigay niya kay Yesu Cristo upang isakatuparan ang pagliligtas na iyon. Yun po ang dahilan kung bakit itong mga pinili ay naliligtas. Ganun po ang proseso ng Diyos. Na sila'y pinili before the foundations of the world, itong tinatawag na covenant of redemption. Bago palikhain ang mundo, mayroong covenant ang Trinity. I don't know kung napakinggan nyo na ito, but this is what we call covenant of redemption sa Reformed tradition, that the Trinity covenanted within themselves at sila'y nagpumili ng mga ililigtas. And then, nang pumarito si Yesu Cristo, nagkaroon nga ng pagsasakatuparan ng pagliligtas na iyon. Okay? And these people, even from Old Testament to New Testament hanggang sa mga panahon na ito, they are saved because of this Savior, Jesus Christ. Dahil itong mga tao sa Old Testament, sila man din ay ibinigay ng Ama kay Jesus upang bigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Same goes with those in the New Testament, same goes with us and the future generation. Kaya ang mga naliligtas po, hindi po sila aksidenteng naligtas, sila ay planado. Sila ay according sa purpose ng Diyos, iniligtas. Kaya kung tayo ay ligtas, hindi po tayo ang dahilan ng pagkakaligtas natin. God is. Salamat sa Diyos because He saved us. At ang layunin nga dito ni Jesus ang layunin ng Diyos kung bakit ibinibigay itong mga taong ito kay Jesus is to save them and give them eternal life. Sa mga taong ito ay epektibong ibinunyag ni Jesus ang mensahe. Epektibong ibinunyag ni Jesus ang mensahe. For other people na hindi sumampalataya, hindi po effective. That doesn't mean na powerless o hindi makapangyarihan ang Diyos ng ang mga taong ito ay hindi sumampalataya. It only means one thing, na sila ay hindi kabilang doon sa mga pinili ng Diyos para sa kaligtasan. Pero sa mga taong ang tinutukoy rito ni Jesucristo
ito ay epektibong ibinunyag ni Jesus, ang mensahe ng Ebanghelyo. At sa effectiveness nito, kalakip ang isang epekto o resulta. What was the result? Kung epektibo nga, anong naging resulta o epekto nito sa mga taong nabahaginan ng Ebanghelyo? Sila'y sumampalataya. That is the effect. Matatagpuan natin sa mga salita ni Jesus na may ultimate o primary teachings na hindi dapat mawala sa isang tao para siya ideklarang ligtas. At sana ang mga bagay ring ito ay matatagpuan sa atin. Dahil kung ang mga bagay na ito ay wala sa atin at hindi natin pinaniniwalaan, again, these are ultimate or primary teachings. They are at the top of the list of kung ano ang mga pinakamahalagang doktrinang dapat nating paniwalaan. And I hope we believe in these things. So, dahil alam natin na sa Reformed tradition, may mga pagkakaiba-iba tayo sa mga secondary na paksa. Mga secondary na paksa. Baptism, tayo mga believers only tayo. May ilan na mga kapatid natin na yung mga sanggol nila, mga anak nila ay binabautismo nila sa pagkasanggol pa lamang ng mga ito or infant baptism na tinatawag, o magkaiba tayo doon at okay lang po iyon na may pagkakaiba tayo sa bagay na iyon, pero hindi tayo maaaring magkaroon ng pagkakaiba-iba sa mga primary teachings na nasa Biblia, especially when regarding God and the Gospel. Tulad sa Trinitarianism, non-negotiable po yan. Ang Gospel, hindi rin po yan maaaring i-negotiate. Pero, sana matagpuan natin ang ilan sa mga sasabihin dito ni Jesus na dapat na mayroon tayo sa ating belief. Para tayo madeklarang ligtas talaga. Ganun kahalaga ang orthodox belief when it comes to the primary or foundational teachings of the Bible. It tells us whether a person is saved or not. Okay? Na kung ang mga bagay na ito na mahalaga ay absent sa paniniwala ng isang tao, but he claims to be saved, or we have treated him or her as saved, pero ang mga bagay na ito ay wala sa kanyang belief system, iyon ay masasabi natin hindi iniligtas. At dahil sila ay nakakaalam ng mga bagay na ito, ang tinutukoy nga rito ni Jesus na nakakaalam ng mga bagay na ito ay yung mga ibinigay sa kanya ng Ama. Hindi po siya talking here about unbelievers. The subject ang tinutukoy niya po rito ay yun pa rin na specific group of people na binanggit ko kanina. At iyon nga ay ang mga pinili ng Diyos para sa kaligtasan. At dahil sa nakakaalam ng mga bagay na ito, ang mga katulad nila, sila ay naging paksa ng panalangin niyang ito sa Juan 17. Mga believers po ang pinag-pray dito ni Jesus. At sabi ko nga kanina, kabilang tayo sa ipinag-pray niya dito. Makikita nga natin sa verse 9. I'll just jump to verse 9. Sabi niya rito, idinadalangin ko sila. Ang ibig niyang sabihin dito sa sila ay yung mga pinili niya, yung mga alagad niya sa mga panahong
pinipray niya sila at yung mga darating na yun sa mga darating na panahon. At sabi rito, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko. Hindi po ang sanlibutan. Hindi po ang mga tao na hindi sumasampalatayang ipinag-pray niya dito sa John 17, kundi ang mga mananampalataya, ang mga sasampalataya sa hinaharap. Sa mga bagay na ito ay dapat kumbinsido na tayo at kung oo, dapat mong malaman na ipinapanalangin at ipinananalangin kanya. Na kung ang mga bagay na ito na sinasabi rito ni Jesus na nalalaman, tinatanggap at pinaniniwalaan ng mga Kristiyano ay totoo sa buhay mo, dapat mong malaman that Jesus prayed for you in John 17 and He is praying for you until now dahil continuous ang mediatorial ministry niya para sa mga mananampalataya. Hindi po yung tumitigil. Patuloy po siyang nananalangin para sa atin. And that's the truth. Okay? Verse 7, ang sabi dito, ngayon ay nalalaman nila na ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin. At ang sabi niya rito, nalalaman ng mga sumasampalataya na ang mga bagay, at sabi rito, lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ay mula sa Ama, mula sa iyo. Huwag po natin isipin na this is just something na pwede natin ipagpaliban. Na yung mga gawain ni Jesucristo ay okay lang na hindi po natin paniwalaan o okay lang na hindi natin tanggapin as true. Okay? Huwag nating isipin na ganun dahil mismo ang sabi rito ni Jesus, this is something that they believe and this is something that's really important to believe in so that a person can be considered a Christian or saved. Pansinin, hindi lamang iilan sa mga bagay ang sinasabi ni Jesus na nalalaman ng kanyang mga alagad. Ang sabi niya dito, lahat. Hindi lamang kakaunti ang nalalaman nitong mga disipulo niyang ito, ng mga apostol. Ang sabi niya dito, lahat. Lahat ng mga bagay nalalaman nila na ang mga ito'y ginawa ni Jesus at ang mga ito'y galing sa kanyang Ama. Hindi ito exaggeration na sinabi niya itong lahat ng mga bagay ay nalalaman ng mga alagad ko. Hindi po yun exaggeration. Yun po ay katotohanan. Na lahat ng mga bagay na ipinaalam at ipinahayag ni Jesus sa kanila ay kanilang ang tinanggap. Nalalaman nila ito. At masasabi rin yun sa atin dahil hindi naman mahirap. Kung tayong mga mananampalataya, masasabi rin ng bagay na ito sa atin. Ng lahat ng mga bagay, kung talagang lahat ng mga bagay ay pinaniniwalaan natin na tunay nga totoo kay Jesucristo. Hindi ito exaggeration nang binanggit niyang lahat ng mga bagay ay nalalaman ng mga alagad niya dahil anumang loobin ng Diyos na ipaalam sa mga tao sa usaping kaligtasan at tungkol sa kanyang sarili ay hindi niya ipinapagkait kundi kanyang ipinapahayag. Kaya naman absolute itong sinasabi rito ni Jesus. Lahat ng mga bagay ay alam nila. Dahil iyong mga bagay na nalalaman nila ay iyong niloob ng Diyos na malaman nila. Naintindihan niyo ba yun? Kaya confident si Jesus nang sinabi niya ito. They lack nothing. Wala silang kakulangan o ano paman sa kaalaman ng mga ito. They know these things dahil ang mga bagay na nalalaman nila ay iyon lamang na ipinahayag ng Diyos sa kanila.
Papansin natin even in the parables, kapag nagnanarate ng parables si Jesucristo, makikita natin na yung mga alagad niya ang talagang nakakaunawa ng mga kahulugan nun. At sabi rin ni Jesus sa Matthew 11, na niloob ng Diyos na maipahayag ang mga katotohanan niya sa mga sanggol, ibig sabihin sa mga nagpapasakop sa Kanya, at ang ginagamit ay hindi ang sarili nilang karunungan, kundi ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Totoo po iyon. Naunawaan nila ito sapagkat niloob ng Diyos na sila ang makaunawa. Why? Kasi they're not using yung karunungan nila, kundi nagpasakop sila at nagpakumbaba sila sa Diyos in order for them to understand the true meaning of everything Jesus says. Ganun po yun. Kaya lahat ng mga bagay ay nalalaman ng isang alagad ng Diyos. Again, it's not an exaggeration. It is just the truth about us Christians. And thanks be to God dahil ipinaalam niya iyon sa atin. Not thanks be to us dahil kung tayo lamang, we're not going to understand this at hindi rin natin ito ma-apply sa ating buhay. We may understand these things pero without application. Basta lamang karunungan sa utak pero wala sa puso at hindi rin na isasagawa. Pero dahil sa ipinahayag sa atin ng Diyos ang mga bagay na ito, nakasiguro tayo that we know that all things that He did was from God. Kaya naman, we're not ignorant or unaware ng mga bagay na itinuturo ng Panginoon natin. We lack nothing dahil nalalaman natin ang mga bagay na ito. Siya mismo ay confident na sa sinabi niyang ito at ang word na ginamit dito, ang word na sabi rito sa verse 7, ngayon ay nalalaman. Ang Greek po nito, ginosko, ang ibig sabihin ay hindi lamang pagkakaroon ng shallow knowledge, kundi ito ay recognition o pagkilala. Iyon po ang ibig sabihin ng nalalaman. Hindi lang basta alam natin, we acknowledge it to be true. Iyon po ang ibig sabihin ng nalalaman sa konteksto ng ating pinag-aaralan. Okay? Hindi lang pagkakaroon ng shallow knowledge na basta lamang alam natin. O we are informed. Diba? May mga taong ganyan. We are informed about something, but we don't accept it as true. Or we don't believe it. Pero, ang nalalaman nga dito, na sinasabi ni Jesucristo, is the word recognition o pagkilala. It is a knowledge that they accept. Karunungan, kaalaman, na kanilang tinatanggap or they acknowledge. Yun po ang treatment nila sa mga salitang natanggap nila mula sa Panginoong Jesucristo. At yun nga, ano ba itong mga nalalaman natin? Unang-una at explicitly na nandito, kinikilala nila, and this is from the words of the omniscient God Himself, Jesus. Bakit ko ito binanggit? Confident si Jesus sa pagsasabi niya nito. Dahil alam niya, sabi sa isang bahagi ng Scripture, He knows the hearts of men. That's why He can say this, because He knows the hearts of His disciples. That they believe, that they know, they acknowledge the truth na Kanyang ibinahagi sa kanila. At yun nga, kinikilala ng mga alagad niya na lahat ng mga bagay na nakay Jesus ay galing sa Diyos Ama. Iyon ay isa at unang dapat nating malaman, dapat nating tanggapin, dapat nating kilalanin o i-acknowledge.
na lahat ng mga bagay na kay Jesus ay galing sa Diyos Ama. Ano ba ang mga bagay na ito na tinutukoy dito ni Jesucristo? Sa konteksto, malinaw na makikita natin kung anong specific na bagay ang tinutukoy niya na nagmula sa Ama na kay Jesus. Ang sabi niya rito sa verse 8a, sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin. Kasi baka isipin natin na since ang sabi rito ni Jesus, lahat ng mga bagay, baka isipin natin na siya'y nanggaling sa Diyos Ama o siya ay nilikha ng Diyos Ama. Hindi po iyon ang pinapakita sa atin dito. Jesus is an uncreated being. Okay? Yan ang paniniwala natin. At yan ang pinangahawakan natin. Kundi makita natin dito kung anong specific na bagay ang tinutukoy ni Jesus na nanggaling sa Diyos. At lahat ng mga iyon ay galing sa Diyos. Ang sabi niya nga, salitang ibinigay mo sa akin. Ang ibig lamang pong sabihin nito, lahat ng sinabi ni Jesus, lahat ng mga ipinangaral niya nang siya'y pumarito at siya ay nasa kanyang ministeryo, lahat pong iyon, lahat ng sinabi niya, walang anumang bagay siyang sinabi o ipinangaral na hindi nanggaling sa Diyos. Lahat pong iyon. And we can be assured of this. Sigurado po tayo dito. Wala siyang anumang sinabi o ginawa that's according to His own words. Ang kanyang mga ipinangaral, sinabi, lahat pong iyon ay kung ano lamang ang ipinag-utos sa kanya ng Diyos na kanyang gawin at sabihin. Ano tuloy ang ibig sabihin nito para sa atin? Na sinasabi niya rito na ngayon ay nalalaman nila ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo, sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin, yung mga salita niya nga, yung tinutukoy niya rito ang lahat ng mga bagay, nangangahulugan, ang sabi niya rito, ngayon ay nalalaman nila o kinikilala nila. Ang ibig lamang niya sabihin ay ito, kinikilala nila na ang lahat ng mga ginawa ko, kinikilala nila na ang lahat ng mga sinabi ko ay nagmula sa inyo. Different from the Pharisees. Diba? Ang mga Pariseo, wala silang anumang pinaniwalaan. Ayaw nilang maniwala that this Jesus man is from God and is God and is the Messiah. Kabaligtaran sa ginawa nitong mga disipulo. Lahat ng mga bagay na sinabi ni Jesus, kanilang pinaniwalaan na galing sa Diyos. And that's very important. Dahil kung ang iniisip lamang natin ay ilan lamang sa mga sinabi ni Jesus ang galing sa Diyos at hindi lahat, we're already at fault. Dapat nating paniwalaan na lahat. Dahil ito ang sinasabi ni Jesus. Lahat ng kanyang ipinangaral, sinabi, all of His actions, everything, were from God. Iyong napakinggan niya sa kanyang Ama. Yan ang sinabi niya sa isang portion sa Biblia. I think that was in John 6. At napakahalaga nito para kay Jesus. Dahil ito ay matibay na pundasyon at patotoo para patunayan na siya ang Mesiyas. Na siya ay nagmula sa Diyos at siya ay Diyos sa laman. Napakahalaga na siya ay tumupad sa lahat ng mga sinabi ng Diyos. And perpekto niya itong gawin para mapatunayan siya nga ang Mesiyas. Dahil kung hindi at kung siya'y nagkamali kahit isang beses lang, o kung siya ay may sinabi na hindi nanggaling sa kanyang Diyos, Diyos Ama, siya ay already disqualified na sa pagiging Messiah. But He never failed. He never failed at His mission in this world.
Kaya itong si Jesus na ating sinasamba at itinuturing na Panginoon na tagapagligtas, ito siya. Siya ay ang masunuring alagad. Siya ang masunuring tagapagligtas. At basahin natin sa Deuteronomio. Tingnan natin ang Deuteronomio 18:15 to 19. Deuteronomio 18:15 hanggang 19. Ang titignan natin dito ay pangako ng Diyos na tinupad sa pagkatao ni Jesus. Sabi rito, Deuteronomio 18:15 to 19, palilitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko mula sa iyong sariling mga kapatid. Sa kanya kayo makikinig. Ito ang inyong hiniling sa Panginoon mong Diyos sa Horeb, sa araw ng pagtitipon ng inyong sabihin, huwag mong muling iparinig sa akin ang tinig ng Panginoon kong Diyos, ni ipakita pa sa akin itong malaking apoy upang huwag akong mamatay. At sinabi ng Panginoon sa akin, tama ang sinasabi nila. Ako'y hihirang para sa kanila ng isang propeta na gaya mo mula sa kanilang mga kapatid, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Verse 19, at sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang bibigkasin sa aking pangalan, ay pananagutin ko tungkol doon. Iisipin natin na yes, may mga propeta na katulad ni Moises na pinili pa ng Diyos sa Old Testament na nanguna sa mga Israelita, and yes, this is true with them. Sila man din ay nagsalita ng ayon sa mga sinabi sa kanila ng Diyos. But the greater fulfillment of this prophecy is when Jesus came here in this world. Nang siya'y pumarito, He perfectly obeyed God. He perfectly spoke what was told of God to Him. Lahat pong iyon ay sinabi niya na nagmula sa kanyang Diyos. Sabi nga rito, ako'y hihirang, Yahweh speaking here, ako'y hihirang para sa kanila ng isang propeta. And we all know that Jesus is the greatest prophet. He is a prophet. Iyon ay isa sa mga offices niya. At ako'y hihirang para sa kanila ng isang propeta na gaya mo mula sa kanilang mga kapatid. Alam natin ang salinlahi ni Jesus ay galing din naman sa lahi ng mga Israelita. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. At yun nga ang ginawa ng Diyos Ama. Whatever was spoken by Jesus Christ in His ministry, iyon ang inilagay ng Ama sa kanyang bibig para sabihin ni Jesus. At kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. At alam natin na iyong mga sinabi rin ni Jesus sa New Testament, sa Gospels, mga utos rin po iyon. Kung anong dapat na maging ang mga tao ng Diyos. Pero karamihan sa kanila, tinanggihan, binaliwala ang mga sinabi ng Panginoong Jesus. Pero makikita nga natin dito, verse 16, ito ang inyong hiniling sa Panginoon. Sila mismo ang humiling nito sa Panginoon. But what was their response? Binaliwala nila ang Mesiyas. Huwag nating baliwalain ang tagapagligtas natin. Pinili niya tayo, tinupad niya ang kanyang pangako na ililigtas niya tayo. Huwag nating baliwalain ang mga salitang ito ng ating Diyos. If we are to do this, we are sinning against Him. We can't afford to sin against our God, who has been so good to us.
At dito sa binasa pa lamang natin ng mga talata ay matatagpuan natin ang pangako ng Diyos para sa isang propetang katulad ni Moises na ang ipapangaral ay tanging iyong galing lamang sa Diyos. Yun po ang ipinangaral ni Jesus. Tanging galing lamang sa Diyos. Ito ay pinangatawanan ni Jesus. Itong prophecy ito, pinangatawanan ni Jesus. Si Jesus ay hindi lamang nagbasa ng mga nasulat na nangyari sa Old Testament at nakita niya ang prophecy ito at trinay niyang pangatawanan and He perfectly done it. Kung tao lamang siya, He can't perfectly do it. But because He is God, and because it is for Him, it was for Him, itong prophecy ito was for Him. Hindi niya lamang ito nabasa habang nagbabasa siya nung bata pa lamang siya, nung natuto siyang magbasa at nakita niya itong matatagpuan natin sa Deuteronomy 18:15-19 and then pinangatawanan niya, trinay niyang gawin at na-perfect niyang gawin. It's not like that. Jesus is the Messiah and the scripture in this passage is speaking about Him. And God fulfilled this promise in Christ Jesus. Okay, kahit ang mga bagay na ito ay natupad niya at napangatawanan niya dahil siya ang tinutukoy dito. Hindi lamang mga propetang susunod sa yapak ni Moises ang tinutukoy dito. Although totoo naman na patuloy si Yahweh na nagbigay ng mga propeta sa kanila at sinabi rin nila yung mga pinapasabi sa kanila ng Diyos. But the fulfillment of this, the greater fulfillment of this is in Christ Jesus. Ito ay pinangatawanan ni Jesus dahil siya ang promised prophet na ito at pinatunayan niya sa buong ministry niya na siya ito sa pagtupad ng lahat ng mga utos ng Ama. Kaya naman kinikilala ng isang iniligtas kung sino si Jesus. Ito po ang tinutukoy ni Jesus nang sinabi niyang nalalaman nila ang lahat ng bagay, na lahat ng bagay na nasa Kanya ay mula sa Diyos. Sana ganun din tayo. Na itong katotohanan na sa mga ginawa ni Jesus, ang Kanyang pagkatao, kung sino siya, ang mga bagay na ito ay paniwalaan natin. Ang mga bagay na ito ay kilalanin natin bilang totoo. Dahil kung hindi at may portion tayo hindi pinaniniwalaan sa mga bagay tungkol kay Jesus, nagkakasala tayo. Ang masaklap ay maaaring hindi talaga tayo ligtas. We must believe whatever Jesus taught us, whatever the Bible teaches us, because this is the words of God. Pangalawa naman, kung ang una, explicitly na nakita natin dito sapagkat sinabi sa verse 8a, na mga salitang ibinigay sa Kanya yung nalalaman ng mga alagad niya. At sana nga, iyon nga ay totoo sa atin at nalalaman o, ano nga ang ibig sabihin ng nalalaman dito? Nire-recognize o kinikilala. I trust God that we believe in these things. At pangalawa, ang mga salitang ito ay naglalaman ng mga katuruan, partikular tungkol sa Diyos at kaligtasan. Ang mga salita na ibinunyag niya, na matatagpuan natin sa ministeryo ni Jesus. Lahat ng mga itinuro niya ay nanggaling sa Diyos at ang mga itinuro niya lamang, ang mga nanggaling lamang sa Diyos ay ang mga itinuro niya. And those things we must believe also. Hindi lamang iyong patungkol sa kung sino siya, that He is yung promised prophet na binigay sa Israel, but everything that He taught in the Scripture.
ay dapat nating paniwalaan. Yung particular tungkol sa, yung mga katuruan niya tungkol sa Diyos at kaligtasan. Sa Gospels, alam natin na ang Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, ay matatagpuan nga natin ang mga sermon ni Jesus. Every recorded word of Jesus in the Gospels is intended to teach us things that are pertaining to God. Ulitin ko, every recorded word of Jesus in the Gospels is intended to teach us things that are pertaining to God. Lahat pong iyon. Bawat pagkakataon na si Jesus ay nagsasalita, He is preaching. Everything He said there or sermon, lahat ng iyon. Lagi siyang nagtuturo. All of those recorded words ni Jesus ay pagtuturo niya tungkol sa Diyos, kaligtasan, langit, impyerno, muli niyang pagbabalik, at napakaraming subjects. But all of those subjects are from His Father. At iyon ang ipinahayag niya sa mga tao. Iyon ang kanyang ipinahayag sa mga tao. At iyon ang dapat nating paniwalaan bilang mga Kristiyano. Ang kanyang mga pagtuturo ay hindi makapagliligaw ng sino man dahil ito ngay mula sa Diyos. Kaya huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot na paniwalaan ang mga sinabi ni Jesucristo. Dahil ang mga sinabi niya ay galing sa Diyos. Siya ay Diyos. At muli, kagaya ng sinabi ni Jesus, ang mga ibinigay sa Kanya ng Ama upang Kanyang iligtas ay kumikilala o tumatanggap sa mga ito. They are the subject of these verses. Kaya ang point natin ito ay ang ating nalalaman, tinatanggap at pinaniniwalaan. These are all talking about Christians. At ang mga bagay na ito ay pinaniniwalaan natin. Ang kanyang mga iniligtas ay kumikilala at tumatanggap sa mga ito. Everything that He's ever said throughout His ministry are things that are true from God the Father, and believers must believe in them. Okay? Everything that He's ever said. Everything. Not by exaggeration also. I'm saying this, that everything that He's ever said throughout His ministry are things that are true, because those words that He's spoken are from God the Father. And believers, therefore, tayong mga mananampalataya ay dapat na paniwalaan ang mga ito. Sa lahat ng mga ito, hindi lamang pagkilala at pagtanggap. Kasi sabi rito, nalalaman ito ng mga mananampalataya, ibig sabihin ng nalalaman ay kinikilala. Binanggit rin niya rito na sa verse 8, sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap. Okay? Tinanggap, tinatanggap rin po natin ito. Hindi lamang ito basta kinikilala, kundi tinatanggap natin ito. At bukod pa riyan, sabi pa niya rito, at totoong nalaman na ako ay nagmula sa iyo at naniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Nalalaman natin ang mga bagay na ito, tinatanggap natin ang mga bagay na ito, at pinaniniwalaan natin ang mga bagay na ito. Yan ay dapat na nasa ating lahat. Kumpletos, ricados. Kaya, yun. At nasabi pa rito
para sa ating huling punto, ang pinagmumulan ng kaalamang tinataglay ng mga iniligtas. Ayan ang para sa ating huling punto. Ang pinagmumulan ng kaalamang tinataglay ng mga iniligtas. Si Jesus nga ang perpektong tagapagpakilala ng Diyos sa ating mga tinubos. Tayo rin ay may mga katuruan o lahat ng mga bagay na itinuro niya ay dapat nating kilalanin, tanggapin at paniwalaan. Ngayon naman, ang pinagmumulan ng kaalamang tinataglay ng mga iniligtas. At alam na natin kung anong sagot dito. Sino ba ang pinagmumulan? Of course, God, ang Diyos. But knowing this, what should be our response? Knowing this, that it's not because of us, hindi dahil sa matatalino tayo, kung may angking katalinuhan man tayo, na lilinawin ko lang din, galing lang din sa Diyos. Mula lang din sa Kanya. Salamat sa Kanya sa lahat ng mga biyayang ito. Ang parehong Jesus na nananalangin dito sa chapter 17 ng Juan para sa Kanyang mga alagad ay siya rin namang pinagmumula ng lahat ng ating mga nalalaman, tinatanggap at pinaniniwalaan. And He is also the reason why we know these things, accept these things, and believe in these things. He is the source of these truths, and He is also the truth. He is also the source kung bakit natin nagawang malaman o kilalanin ang mga bagay na ito. He is also the source, or He is the reason why we accept or tinatanggap natin ang mga bagay na ito at pinaniniwalaan natin ang mga bagay na ito. It's none of us and all of Christ. At ito pa ang napaka-special sa bagay na ito, na kung anong ibinigay sa Kanya ng Ama, ay ito ring eksaktong ibinigay niya sa mga alagad. Dahil ang sabi niya rito, sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin na ating nalalaman, ay ibinigay ko sa kanila. Di ba? Walang labis, walang kulang. As perfect as it is coming from the Father in heaven, na ipinadala niya sa kanyang anak na dapat niyang sabihin, it's what He said to these people and to us also. Tayo kapag nagpapahayag tayo, hindi lahat nasasabi natin. Yung iba nakakalimutan natin. Iba pa na namamali tayong sabihin. But what Jesus said, hyperbolic. What Jesus said in His ministry ay yung lahat ng mga sinabi sa Kanya ng Ama na dapat niyang ipangaral sa mundong ito. Sobrang napaka-special ng bagay nito. Because whenever we see, whenever we hear Jesus spoke these things, ang pinapakinggan natin ay ang Diyos mismo. Hindi lamang dahil sa si Jesus ay Diyos talaga sa laman, kundi dahil sa nanggaling sa Kanyang Ama ang Kanyang mga pinangaral. Kaya ang Diyos mismo, sa kabuuan niya, sa pagiging Trinidad niya, napapakinggan natin ang mga bagay na ito. Sa ganito'y mapapanatili niya ang katapatan niya sa Ama sa Kanyang ministeryo. Okay? Kaya bakit niya eksaktong sinabi ang mga salitang naggaling sa Ama na dapat niyang ipangaral upang mapanatili niya ang katapatan niya sa Ama sa Kanyang ministeryo. Ganun kamitikiloso ang ating Panginoon. Lahat ng mga sinabi nagmula sa Kanyang Ama, dapat niyang sundin. Dapat niya ring sabihin. This high priest is also the greatest of all the prophets. And his teachings came directly from the Father, and he taught it faithfully to his witnesses and now to us, his present disciples.
Kaya hindi tayo makapag-iiwan ng espasyo na mailalaan natin para sa pagdududa sa mga itinuro ni Jesus. Wala tayong mailalaan na espasyo. Lahat ng ito'y dapat nating paniwalaan. Dahil kung tayo mga mananampalataya nga talaga, we will believe our Savior. We will believe the words of our God. You see, kahit na ang mga salita ng Panginoon is in opposition to us, hindi tayo pwedeng maging in opposition to God. Let God be in opposition to us than we against God. Ang Diyos dapat ang sundin natin, not ourselves. Okay? Sabi nga ni Jonathan Edwards, ang nagagawa lamang natin sa ating mga sarili ay ang idib natin ang ating mga sarili into damnation. Dahil ganun ang ating mga kagustuhan. If it is not kung hindi napaghaharian ng Panginoon ang ating mga pagdidesisyon, ang ating mga prinsipyo, we're only leading ourselves to a path that's in opposition against God. Kaya sana tayo bilang mga mananampalataya, since we profess to be one, sana totoo sa atin ang mga bagay na ito. Notice how God's people are just so blessed to be able to know the truth from the truth Himself. Because Jesus said He is the way, the truth, and the life. At nalaman natin ang mga bagay na ito, not because of a preacher. Yes, ginamit ng isang preacher sa atin to know these things. But all in all, ito'y dahil sa katotohanan mismo. Dahil kay Jesucristo na nagpahayag ng kanyang sarili through the preaching of the gospel. And we are so blessed because of that. Sana nararanasan natin ang blessedness na yan. And all of those three aspects of responses, ang kumilala, tumanggap at maniwala, ay siya ring gawain ng Diyos para sa atin. Diba? Ng mga bagay na iyon, nagawa natin, ang mga bagay na iyon na itinuro sa atin ng Diyos, pinatanggap natin, pinaniniwalaan natin, at kinikilala natin because of God. We are left with nothing to boast but only in the Lord. Wala tayong maipagmamayabang, maipagmamalaki. But if we boast in the Lord, that God is this in my life. Ganito kadakila ang Diyos sa aking buhay. And He did all these things. Wala akong anumang ginawa. Even my response of repenting and believing in Jesus Christ, it's not because of me, but because of my God. Thank you for Him. Thank you to Him, rather. Ganun ang Diyos sa atin. Kaibutin niya. At itong mga nalalaman natin, galing sa Kanya. Itong mga nalalaman natin ito dahil din sa Kanya kung bakit natin nalalaman, pinaniniwalaan at tinatanggap. Who Christ is for us. Kaya salamat sa Kanya. Dahil siya'y perpektong tagapagpakilala sa atin ng Diyos. Hindi ko maipapakilala ng lubusan sa inyo ang Diyos. Kahit na mag-preach pa ako ng mag-preach dito ng sobrang haba sa maraming panahon na mabubuhay tayo magkakasama
Sa totoo lang, masasapat para sa bawat isa sa atin na pag-aralan natin ng Biblia at dito'y makikilala natin ng Diyos ng lubusan. What I'm trying to say is that hindi ko sinasabing hindi na tayo umattend ng gawain. Ang sinasabi ko lang, mas powerful ang Biblia kaysa sa mga masasabi ko rito sa inyong harapan. But thanks be to God that He gives power to our preachings. Not because the preacher is powerful, but the one we're preaching about is powerful. And the scripture is powerful. Okay? Kaya salamat sa Panginoon. Ibuti niya sa atin. At para sa ating application, unang-una, be strengthened and assured dahil ang panalangin ni Jesus ay pumaibabaw ng kanyang sambitin ang mga salitang ito sa Juan 17 sa harapan ng kanyang Ama. Mga kapatid, itong panalangin niyang ito, dito sa panalangin niyang ito, ipinag-pray niya tayo. Kung tayo ay may confidence sa ating Diyos, kung tayo ay nananalangin, higit tayong magkaroon ng confidence dahil si Jesus na ating pinakapunong pari ay ipinanalangin at ipinananalangin pa rin tayo hanggang ngayon. Diba? Tinatrato natin ang prayers natin sa ating Panginoon na effective because we are praying to a powerful God. But this prayer we're studying, and this one who prayed for us and even until now is praying for us, higit tayong dapat na magkaroon ng kalakasan at assurance dahil pinag-pray tayo ng Panginoon natin, ng pinakapunong pari natin. And look, yung mga prayers natin, minsan mali-mali pa. Minsan mali pa yung ating mga request. But this prayer na sinambit ng Panginoon para sa atin at hanggang ngayon, pinagpipray niya tayo. Perfect. Okay? Pero huwag kayong ma-encourage na hindi na mag-pray kasi pinagpipray, kasi alam na natin pinagpipray tayo ng Panginoon. It's not like that. Alam niyo bang God loves to hear our prayers. God loves to hear our prayers. Hindi ako nagbibiro. Even our prayers of repentance, every prayer na pinaabot natin sa Diyos through Christ step, minamahal ng Diyos, tinatanggap ng Diyos, inaangkin ng Diyos na galing ito sa aking anak. Sa pamamagitan ng prayer, napapadala natin ang love letter natin sa Diyos. And here's His love letter to us, the Scripture, complete. Salamat sa Kanya. Be strengthened by this. Okay? Tayong mga sumasampalataya sa Panginoong Jesus, kaano man tayo kamakasalanan pa rin hanggang ngayon, not saying na magpatuloy tayo sa ating mga pagkakasala. But this is a God who loves us so much. At tayo may confidence dahil kay Jesus. Because He prayed for us first and foremost. Pangalawa, dito ay natutunan din natin si Jesus ay ang greatest prophet dahil siya ang dakila at perpektong tagapagpakilala ng Diyos. Hindi man tayo katulad nitong mga apostol, itong mga disipulo niya na first hand talagang nakilala si Jesus.
ituring natin ang mga sarili natin bilang mga pinagpala. Dahil si Jesus mismo, ang Diyos mismo, ang nagpapakilala sa atin sa Kanyang sarili. Hindi porket tayo ngayon dito ay nag-aaral, magkakasama at nagpipreach ako sa inyo, ako na talaga yung primarily nagpapakilala sa Diyos sa inyo. Hindi. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng karunungan na maunawaan ang Kanyang mga salita. And it is still Him who reveals Himself to us. Siya pa rin. At hindi ako at hindi mga preacher natin ang primarily nagpapakilala ng Kanyang sarili sa atin. Ginagamit niya lamang ang mga preachers, but it is Him. Through His Word, through the preaching of the preacher, because He is the greatest prophet. Kung kaya't pagkatiwalaan natin, kung si Jesus ay perpektong tagapagpakilala ng Diyos sa atin, and He is the greatest prophet, nangangahulog ang dapat na pagkatiwalaan natin ang Kanyang mga katuruan at patutuo. Dahil ang buong ministeryo niya ay umikot lamang sa pagsunod sa mga salitang narinig niya sa Kanyang Ama. At wala tayong excuse. Ngayong alam na natin na kung na ang mga tinuro niya ay yung galing lamang sa Ama, wala tayong excuse to not believe in those things. We must believe it wholeheartedly. At ibase natin sa katotohanan ng greatest prophet siya at siya ang perpektong tagapagpakilala ng Diyos. Doon natin ibase sa Kanya kung bakit natin paniniwalaan ang Kanyang mga itinuro. At pangatlo, para sa mga wala kay Kristo, makikita rito ang puso ng pagmamalasakit niya. Pero specifically itong prayer na ito, pagmamalasakit niya sa Kanyang mga alagad. He desires that an unbeliever would be saved. At pinapaanyayahan niya ang mga wala pa kay Kristo na lumapit sa Kanya. So, therefore, that person must repent and believe in the gospel. Dahil kung hindi, ay hindi rin niya mararanasan ang pag-ibig na wagas ng Diyos. At sana, lahat tayo na trust that God saved you also. Let's pray. Aming dakilang Diyos, salamat sa inyo na aming napag-aralan mga bagay na ito na napaka-special para sa isang mananampalataya. Napaka-special nito dahil dito'y nalaman namin at naunawaan namin na binapanalangin po pala ninyo kami, Panginoon. Higit kaysa sa aming mga prayers ngayong kami nabubuhay, higit kaysa sa prayer na ito at pagsamasamahin man ang prayers namin ngayon dito, ang prayer po ninyong ito ay higit kaysa sa amin. Salamat dahil binigyan po ninyo ng panahon sa inyong ministry na ipag-pray kami. At alam po namin na maraming pagkakataon na sa araw-araw pinagpipray po ninyo kami. But thank you for letting us know of your words when you pray for us in John 17. And I pray na itong mga natutunan namin, tunay ngang maging totoo sa amin, and the application na binanggit ko po rito sa preaching na ito ay mapakinabangan nga namin sa aming buhay. Tulungan ninyo kami, our High Priest, Lord Jesus Christ, na maging tapat kami sa inyo, maglingkod kami sa inyo, habang sa kami nabubuhay, kami dapat na maglingkod sa inyo. Dahil ito rin ay paghahanda sa isang dakilang samba namin sa inyo balang araw, sa inyong kaharian. Aming Diyos, maluwalhati po kayo at ingatan po ninyo kami sa linggong ito. Nawa ang mga gagawin namin ay
maging nasa ilalim ng paghahari ninyo. Huwag po kaming magtigas-tigasan na maging prideful. Lagi nawa kaming maging mapagpakumbaba and maging masunurin sa inyo. And whenever we sin and we get tempted, please lead us to repentance and lead us into prayer. And also, nawa lagi kami maging mapagpasalamat sa mga biyaya ninyo sa amin, na kung hindi dahil sa inyo, hindi namin makakamit. Aming Diyos, kayo ang aming walang hanggang Diyos at pinagkakatiwalaan namin sa lahat ng bahagi ng aming buhay. At ito nawang pag-aaral namin, ito ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin at maging comforting sa bawat isa sa amin, because knowing that you pray for us, that is very comforting. Salamat sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God.